Kaugnay ng pagtangay ng dating kontraktor ng DFA sa mga passport data, makakausap natin ang Chairman ng National Privacy Commission, si Raymond Liboro. Chairman Liboro, good morning po. Good morning, Susan. Good morning, Igan. At good morning sa lahat na nakatutok sa unang hearing. Okay, Commissioner, ano ang posibleng mangyari o gawin doon sa mga ninakaw na passport data? Unang-una, no, Susan, pangunahan lang kita, no, today, ito ang gagawin po namin ay maimbitahan ng Department of Foreign Affairs. No? Kailangan bigyan linaw, no, yung mga naging yung seryosong aligasyon, no, ni Secretary Locsin, mabigyan linaw pa ito, no, with more facts. Kasi gusto namin makita nga rin, no, ano ba ang ibig sabihin ng sinabi rin ni Secretary Locsin na run away with it, no, o tinangay, ano. Makita natin yung circumstansya doon. Tulad nung kaninang news report nyo, maraming interesado man, pati mga senador nga natin. Yun din gusto namin malaman yun. Kasi at this point, no, so we need more facts para ma-ascertain yan kung paano nangyari yon, no. Kaya nga ang aming statement lamang nitong huling weekend, no, yung non-availability ang aming tinitingnan, no, kasi na sinasabi ni Secretary Locsin na hindi na naging available itong data, no. Ganun pa man, no, ang sinasabi natin, lahat po na nagpoproseso ng data, no, ay may karampatang obligasyon po yan, no, at hindi ho maaari na ang karapatan ng mga mamamayan ay isasakripisyo nitong mga nagtatangan po ng data na ito, no. Kung yan po ay subcontractor, pribado man siya, at kung siya ho ay nag-exercise ng control, no, dito po sa status na ito, kailangan po ay tumatalima siya sa karapatan ng mga mamamayan over this data, at kailangan din po siyang managot, ano, kung meron po hindi ho otorisadong ginawa sa mga data na ito. Commissioner, yun ho, ano, pwede bang mabawi yung mga tinangay na datos? Ano ba yung dapat gawin ng may mga datos na kinuha? Kasi kinakabahan ho yung mga kababayan natin na ang hinala nila kasama yung kanilang mga datos doon sa mga itinakbo nitong contractor na ito. Ganyan nga po, no? So tayo po, gusto natin ay mabawi naman itong agam-agam o yung kaba nitong mga mamamayan po natin, ano, para pipilitin ho natin masagot itong, again, no, itong mga circumstansyang bumabalot dito. Kasi ang sentral na tanong na kailangan naming malaman, no, ito bang data na ito ay napunta sa kamay na hindi otorisado, no? Kung meron kang kakontrata, no, at gobyerno ka at meron kang private contractor, ang assumption dito ay parehong otorisado ang gumagawa nito, no, ang nagpoproseso niyan. Kasi mahalaga, no, lalo na sa panahon ngayon, ang mga data ho natin ay nagpapasalin-salin sa kung sino-sinong kumpanya. Ang end-to-end na proteksyon nito dapat ang sinisiguro, no. Ito man ay sabihin natin from government to private, paano ba nasiguro 'yon, ano, na protektado yaan. So, ang sa akin lamang po, mensahe ko lang, don't panic po mga kababayan, no. Aalamin po natin ito, no. Siguro bakit ko nasasabi 'yan, no? Kasi karaniwan kapag po ang data ay hindi sa otorisadong napunta sa masasamang kamay, Susan, karaniwan yan, ano, na ilalabas na kaagad, no, na ibebenta yan, o kaya meron ng palatandaan na nagamit po sa mali, mabilis ho nalalaman yan, no. So, at this point, tinitignan nga ho namin, over the past, meron ho ba nare-report, no, na hindi ho, nakita tayo sa dark web, na meron na hong mga nakalutang na mga datos galing po sa database na yan, tila wala naman po kaming nakikitang gano'n. No? So, maingat po tayo. Tingnan ho natin ito. Sa ngayon, tinitignan ho natin na availability ho yung problema niya. Hindi ho hindi ho ma-access. Ano? So, again, no, lahat po ito mabibigyan liwanag, no, this week. No? Dito pa pinatawag ho namin sila. Ipapatawag din po namin yung mga contractor na nabanggit at yung Bangko Sentral upang malaman ho natin yung lahat ho ng facts, no, tungkol po dito. Okay. Moving forward, ano yung best course of action para sa DFA? Para ho kahit paano mapawi ho yung pag-alala ng ating mga kababayan dito. I guess ang kailangan lang po nilang masiguro ho, no? Again, unang-una sa bagay kung ito, no? Kung mapapakita po nila, no, na again, na yung protection naman po ng data ay nagawa. Pero in the future ho, sa lahat ho ng mga magandang leksyon din ho ito, no? Sabi ko nga,
ang gobyerno ho natin ay nagtatransform at ito ay nagtatransform digitally, no? So marami hong inisyatibo sa paglalabas po ng mga serbisyo na digital at ito ho ay mga ngahulugan ng pagkolekta ng mga impormasyon. Ito po ay leksyon, ano, na talagang tignan, no, sa amin po yung ating mga kontrata na hindi ho nalalagay sa alanganin, no. At any point, hindi ho tayo nagsusurrender, no, ng control dito ho sa mga datos na ito. Yun ho ang mahalaga dyan eh. So, yun ho ay, again, no, para ho sa pamahalaan na pumapasok ho sa mga kontrata, ito ho ay leksyon, ano, na sisiguruduhin natin na, again, no, yun po, hindi ho tayo nawawalan ng control over this data at mananagot ho tayo, no, itataguyod natin yung karapatan ho ng ating mga mamamayan tungkol dito. Okay. Maraming salamat po, Commissioner Raymond Thank you, Liboro, Susan. Chairman Thank po you, ng Susan. National Privacy Commission. Sir, good morning po sa inyo.